So, good afternoon. Start tayo ng lecture natin. Lecture 4 na tayo. At ang topic natin ngayon is systems in general tsaka yung mga properties niya. So, ano yung mga aralin natin ngayon? Yun nga, define natin in general yung systems tsaka signals. Then, after nun, matututunan yung mga interconnections ng systems. And finally, aralin natin yung properties niya. So yung iba siguro medyo naghahanap na ng mga mathematics or mga equation na isa-solve. So again, ang goal muna natin ngayon is intindihin muna yung concepts, saka na yung math. So yung math, malaman nyo lang yung properties, tsaka mga rules. Madali nang gawin yun. So sagutin natin kung bakit natin siya ginagawa. So, natutunan nyo na may dalawang representation tayong inaaral ng signals, continuous time tsaka discrete time. So, bakit dadalawa lang inaaral natin? Kasi engineers tayo. Ang goal natin is meron tayong wait lang. So, meron tayong mga problems na gusto nating ma-solve sa real world. Tapos, gusto natin siya i-solve using computer. So, kaya kailangan nating matutunan paano mag-convert ng signals back and forth pag nasa continuous representation tayo or nasa discrete. So, yun nga, sabi ko nga kanina, kasi gusto nyong gumawa or mag-analyze ng isang system na i-apply nyo sa physical world. Pero gusto nyo yung processing niya, yung signal processing na gagawin natin is through a computer. So again, dati hindi pa ganun ka prevalent ang computer. Kaya ngayon lang nagkaroon ng discipline na signal processing. So nung bumilis na yung mga digital computers natin. So kaya dahil sa advent nga ng digital computers or systems, gumanda na or napabilis na yung buhay natin or napadali. So alam nyo rin na ang mga inaral nating signals, again, re-recap pa rin natin to sa mga susunod, is yung mga sinusoid, impulse, at yung iba unit step. Again, may lalaman nyo rin kung bakit yun lang kailangan yung matutunang signals. So, sa ngayon, ang analogy natin, gagawa tayo ng ship. So, yun yung gagamitin nating system. Then, since may gagawin kayong system, dapat meron man tayong blueprint nun. At ito yun. So, kung titingnan nyo maigi yung design, isa siyang example ng complicated na system kasi marami siyang interconnections sa iba't ibang field. So, meron dito sigurong mechanical, merong hydraulics, merong electrical parts, at meron silang interconnection. So, kaya naging complex yung system na to. At ibig sabihin din, no, napakaraming properties nating i-consider. So, dapat matutunan mo natin yung basics para matuto tayong gumawa ng isang complicated na system. So, ano ba yung system na tinutukoy natin dito? So, again, balik muna tayo sa analogy. Ito yung gusto natin gawin. So, isa itong Sonigo ship. At para nga gawin yan, marami tayong dapat i-input sa kanya. So, na-represent muna natin siya ng iba't ibang arrows. At marami ring output. Marami kayong pwedeng gawin sa system na to. So, represent din natin siya ng iba't ibang arrows. So, para mapadali yung discussion ng concept ng system, mag-focus muna tayo sa single input. Same lang din, mag-focus muna tayo sa isang output na gusto nating i-model or i-analyze. Then, for notation purposes, ang ginagamit nating notation dito is arrow lang, normal na arrow lang. At yung system na to,
is again komplikado nga. So kahit mag-focus tayo sa isang part ng system dyan, kunwari itong pang-drive, komplikado pa rin yung system natin. So para mapadali yung analysis, imbes na mag-focus tayo sa actual na nangyari, nagpo-focus tayo sa ideas. So ang tawag doon again in engineering is abstraction. Since nag-focus tayo sa ideas, ma-apply na natin yung mga natutunan natin sa physics. So yung mga laws na nag-govern sa mga systems na to, yun yung mga ideas. So since hindi na tayo nag-focus sa mismong system na to, kundi kung paano siya nag-work or yung mechanism niya, ilalagay natin siya sa isang black box. At kapag doon, napansin nyo, hindi nyo na alam na originally spaceship to, ay spaceship, isa itong ship. At napansin nyo, ang nakikita nyo na lang is box, tas merong arrow na nakatutok sa box at arrow na naka-point out sa box. Kaya magpo-focus tayo lang actually sa input-output characteristic ng isang system. Which is again, lagi nyo nang ginagawa to in laboratory man or sa mga problems nyo in engineering. So, certain input, inaaral nyo yung output para matutunan nyo yung characteristic ng kung ano mang system na to. So, bakit yun yung ginagawa nating abstraction? In-abstract nyo lahat, kanina komplikado yan, marami ang input. Nag-focus lang tayo at magpo-focus tayo sa flow of information. So, bakit dun lang tayo nag-focus sa flow? So, kung titingnan nyo yung arrow na to, nagre-represent siya ng flow of information. Kasi sa isang complex system, yung daloy ng information yung pinakamadali ng aralin. So, medyo pangalanan natin yung mga ginawa nating notation. So, again, yung arrows represent signal. At yung system is nire-represent siya ng isang rectangular box. So, ang tawag sa representation na to actually is block diagram representation. So, alam niyo to, input signal pag nakatutok, output signal pag nakatutok palabas. So, ang definition natin ng system sa signal processing is isa siyang transformation ng input signal to an output signal. So, isa siyang formula pa rin na meron tayong input signal dito na alam niyong function siya. So, pag dumaan siya sa system na isa ring function, magkakaroon tayo ng output function na pwedeng iba sa function natin sa input. So, remind lang na nag-focus tayo sa dalawang representation ng signals at actually, ganun din yung tawag natin sa system. Meron tayong continuous time system at discrete time. So, pag continuous time, input-output is with respect sa time variable at discrete time, yung time natin is hindi continuous pero sa mga discrete values lang sa time axis. So, balik tayo dun again sa analogy. So, ito yung mga subsystem para mabuo si Sanigo. Para mabuo to. Then, base sa gagawin nating abstraction, lagay natin lahat yan sa black box at lagyan natin ng input-output signal. At napansin nyo, kanina, iba-iba to. Sa iba-ibang field to, kunwari ng engineering, then nilagay natin sa black box, nagmukha silang tulad-tulad na. So, same abstraction, same representation yung ginamit natin sa iba't ibang fields. Ibig sabihin nun, kahit iba't ibang engineering fields yan, tulad-tulad yung analysis natin. Ibig rin sabihin, pwedeng same software yung gagamitin natin or same modeling, maiintindihan natin yung input-output characteristic nila. So, meron lang tayong isang alam, pwede nating matutunan ma-apply sa iba't ibang field niya. Pero hindi lang yon. Ang dahilan talaga kung bakit natin ni-represent yung system as ganito, signals
signal and system approach kasi para pwede nating mapagkabit-kabit yung mga systems na to. Paki-take note na iba't ibang field sila, pero dahil ginawa natin ganito, pwede nating mapag-dikit-dikit or interconnect nga. Pag pinag-interconnect mo na yan, pwede na nating i-analyze yun as a single unit. So again, pag nag-example tayo kunyari sa comms, so merong pwedeng yung antenna nyo, so hindi naman yun isa yung RF part ng circuit, tapos meron kayong low frequency part ng circuit, so ilalagay nyo yun sa isang tulad na abstraction para pwede nyo siyang mapag-connect. So yung amplifier circuits nyo na kumokonekta sa mga motor, isang mechanical system, bakit nyo siya pwedeng pagkabitan is dahil ginawa nyo ganito yung model nila. So actually, yun yung dahilan kung bakit natin ina-abstract siya in block diagram para mapag-connect sila. So connect na natin. So kung titingnan nyo, maraming possibilities ng connection. So pwedeng ganyan, at kung ano pang maisip nyo. Pero basically, may makikita kayong pattern dyan. Merong basic system connections tayo matutunan. So for example muna, meron tayong dalawang system. Ano yung pwede nating unang gawin? Siguro pwede nating i-connect yung output niyan, system 1, sa input ng system 2. At kukuha tayo ng input sa X, syempre, at kukuha tayo ng output Y sa system 2. So ang tawag sa connection na to, kung sa circuit series to, pero in general, ang tawag dito is cascade. Cascaded interconnection, cascade connection, kung ano mang gusto nyo itawag. So basta ang point dyan, pinag-connect nyo yung input ng isa, ay yung output ng isa sa input ng isang system or several systems. So ano pa yung basic connection? Ito ulit yung system 1 at system 2. Yung input nung parehas na system, pinag-connect nyo, pinag-join nyo. Yung output din, pinag-join nyo. So recall, ang tawag dito is summing junction. Tapos yung sum niyan sa junction na to, doon kayo kukuha ng output. So ang tawag sa architecture na to is, alam nyo naman siguro na parallel connection. So yung output nito is sum nung transformed signal ng system 1 at system 2. So finally, ito yung makikita nyong basic connection. Ito yung system 1 natin. Yung output ng system 1, yun din yung pinaka-output ng overall system natin. Pero magta-tap tayo doon at yun yung input natin sa system 2. At pag nag-tap tayo sa representation natin na arrow, ng arrow na to, ang tawag natin dyan is pick-off point. So kung Y to, again, alam nyo yung pick-off point, Y din yung signal na to. Kung ano equation nito, yun din yung equation dito. Tapos yung output ng system 2, if-feed natin ulit sa isang summing junction, at yung summing junction na yun, siya rin is nakakonekta sa mismong input ng system natin, which is i-feed natin sa system 1. At siguro alam nyo na ang tawag dito, since parang may feedback path, ang tawag dito is feedback interconnection or feedback connection. So, sa ngayon, dinefine ko muna iba't ibang connection at marirealize nyo na lahat ng systems is connected sa isa sa mga basic forms na yon or combinations nun para makabuo tayo ng kapakinabang na system. Then, kung isipin nyo sa tatlong yon, parang madali mag-cascade ng cascade connection, kaya siguro yun yung una yung gagawing connection pag bubuo kayo ng system. For example is hindi kayo concerned sa concept, then buo lang kayo ng buo, then ito yung naging output niya. Which is malayo sa ina-expect nyong output.
So, ma-realize nyo na kahit mukhang simple yung pagsiseries, order matters sa cascade systems. So, prove natin by example to. So, for example, may system 1, system 2 kayo. Simple na natin, yung system 1 natin, dinodoble yung input. Yung system 2 natin, ini-square root yung input. So, ano yung dalawang possible natin na order ng cascade dito? Pwedeng pag ganito, nauna si pagdoble. Yung pangalawa, nauna yung square root. For example, may input tayo na 4. So, paglabas niya dito, magiging 8. Sa baba, square root ng 4, 2. At kita nyo naman, square root ng 8 is ibang-iba sa 2 times 2. So, order matters nga kapag dating sa pag nagkakascade kayo ng system. So, sa ngayon, siguro kapag sa circuit, yung RCL circuit kunwari, pag dinodraw nyo yun, pwedeng RLC, pwedeng CLR. So, may epekto kaya yun, yun yung mga aaralin natin. So, kailangan pa natin siguro matuto ng concepts bago tayo gumawa ng bagong system natin. So, ano yung concept na mahalaga? Dapat malaman natin yung properties. So, kahit sa ibang in engineering in general, ang una nating inaalam muna yung properties para makagawa tayo ng applicable na manipulation. So ngayon, systems in general pa lang yung natututunan natin, kaya hindi pa tayo makakabuo talaga ng complicated na system. So bago natin matutunan yung properties, napansin nyo na nare-represent natin yung system sa iba't ibang description. Yung isa yung graphical, tulad ng block diagram. Pero maraming ways para i-represent yung system. So, syempre sa atin, mathematically natin nare-represent. So, ang block diagram, may algebra din to, pero hindi tayo magpo-focus doon. May course na magdi-discuss nun. Then, ang una nyong maisip, bakit kailangang maraming representation? Syempre, yung isang representation natin is hindi ma-address lahat ng issues. So, pag nakapili tayo ng representation ng isang system, meron yung mga strong points tsaka weak points. So, yung weak points, syempre mag-iisip tayo ng way para ma-capitalize natin pa rin yung weak points niya. So, sa discrete time system, marirealize nyo or makikita nyo na nire-represent natin yung system using difference equations. So, nakita nyo na yung itsura ng difference equation noon. Ang kagandahan ng difference equation is compact representation siya ng discrete time. Again, maraming ways para represent discrete time. Talagang maganda lang na representation to or convenient. So, puntan tayo sa system properties. Una, merong property sila na memory. So, pag sinabing memory, mas nagpo-focus tayo pag memoryless yung system. At kahit gaano kahaba yung definition nito, technically, ang gusto lang naman nating sabihin sa memory is kapag nagbago yung input natin at anytime instant, yung output natin magbabago lang dun sa instant na binago natin yung input. So, through example, magigets natin to. Actually, gets nyo na yung idea ng memory. Pero example, meron tayong system na ang ginagawa niya sa input is in-amplify niya ng 3. So, for example, ang input natin is simpleng function lang which is constant. So, expected nyo, output niya is amplified version ng constant input natin. Then, at the instant na tinaasa natin yung input natin, you expect na yung output natin sa instant lang din na yun, tataas. Kapag ganun yung system, memoryless siya. So, wala siyang pakialam sa mga past values. Kung ano lang nangyari sa instant na yun, times 3 niya lang din.
So next example is identity system. Ano ibig sabihin nun? Yung output natin is kung anong in-input natin. So hindi natin kailangang visualize yan. Kung anong in-input mo, yung makikita mo sa output, memoryless yun. So next is a squarer system, or mathematically, ito yon. In discrete time naman tayo. So alam nyo na rin na memoryless yan. So yung pag-i-square ng value, hindi kayo nakadepend sa past or sa sinave nyo na value. So next example naman is a system na nagde-delay. So nag-delay to ng 5 units. Tingnan natin kung may memory to or memoryless system. So maglagay tayo ng discrete axis. At for some time, meron tayong in-input. At after 5 discrete instances, ito yung nangyari sa input natin. For example, gusto natin makuha yung output at y5. Itong point na to, nasa instant 5 na tayo. Ibig sabihin, dapat malaman ng system natin yung value at x equals time 0. Which is past event na yon. So, para magka-output tayo at present time na 5, kailangan mo ng past value na 0. So, isa tong system na may memory. So, integrator. So, anong mathematical nature ng integrator? Ito. So, try natin kung may memory ba to or memoryless. So, mag-input ulit tayo ng isang constant na function. At alam nyo naman ang integration ng function is ramp. At for example, in-integrate natin at hanggang time t. So, ang visualization natin graphically na integration is yung area under the curve. Kaya yung output niyan, for example, nag-start tayo dito, may na-accumulate tayo na konting area, palaki ng palaki, kaya output is ramp. So, meaning, nakadepende tayo sa kailangan nating isave yung mga past values para mag-integrate tayo. So, may memory tong system na to. So, next ito. So, may nakita kayo -5, baka isipin nyo agad is may memory siya kasi kailangan yung past values. Pero simpleng manipulation lang siguro, magka-cancel yun. So, memoryless tong system na to. So, causality, pag sinabing causal yung system, is nagre-respond lang siya kapag meron kayong ginawa sa system na yun. So, ibig sabihin din yung effect, magkakaroon lang ng effect kapag meron na kayong ginawang cause. Or iba pang ibig sabihin, hindi siya nakapanghula ng future inputs mong gagawin. Or mathematically, causal siya if and only if yung input 1 mo, for example, meron kayong input 1, equal siya sa another na in-input mo for all time na less than sa sinet mo na time, nag-i-imply siya na yung output mo sa input x1 is equal dun sa output mo sa input x2 for all time. Basta less than siya dun sa sinet mong time. So graphically, maintindihan nyo to. So ito, tulad nating system, pag sinabing causal, since causal system to, nung first input mo, ganito yung in-input mo sa system, then ito yung magiging output niya. Then, a certain event ulit, itong same system, ito naman yung in-input mo sa kanya, at ito yung output niya. So, since tulad tong system na to, nung nag-input kayo ng same value, ina-expect nyo na yung output ng system na yan, since causal siya, is same din yung value. Pero after nun, nung nagbago na yung input nyo, hindi nyo na ma-anticipate tong future output. So, hindi nyo masasabing pababa yung trend niyan or paganto yung trend niyan. So, nakadepende lang kayo sa past. Kaya ang mathematical definition niya, less than sa time na sinet nyo. So, next naman is
alamin natin kung causal to or hindi. So, through example na lang siguro. Discrete time, causal system to kasi nakadepende lang tayo sa past values. So, kinuha natin yung n. Ito yung n niya, which is pinag-plus natin yung past delayed ng 1 instant, tsaka yung present. So, dumoble. So, causal system to. So, integrator, yung kanina nating example, causal ba or non-causal. So, nakadepende lang tayo sa past values ng t or t less than sa t naught. So, causal system pa rin siya. So, ito, kita nyo plus, ibig sabihin, nakadepende tayo sa future. So, for example, at certain time, ito pala yung in-input mo sa system, pero hinahanap mo is y2. So, dapat meron ka ng value as x3, which is wala pa naman. So, non-causal tong system na to. Then, siguro tinatanong nyo, bakit natin naaral yung causal non-causal? Wala naman sigurong system na kaya maghula ng future. Pero paki-take note na pag sinabing independent variable, kahit t yung ginagamit natin, hindi naman kailangan t siya. For example, pictures, space yung independent variable natin. At pwede rin naman na yung input natin is recorded na. So pwede tayong mag-signal processing sa mga recorded, which is yun naman talaga yung gagawin natin. So pwede natin yung output natin is kung ano man gusto natin gawin sa output since may recorded na tayo ng input. So example yun ng practical na non-causal yung system. So may practical talaga na system na non-causal. So stability, pag sinabing stable, may idea na kayo vaguely nun. Parang resistance to change. Pag stable ka or stable yung building, hindi mababagsak pag mahinang hangin lang or kung ano man. So, generally, pag sinabi mong stable, so yun nga, predictable yung response pa rin niya. Kahit merong konting diverge sa input mo or medyo noisy yung input, stable yung system natin. So, meron tayong tinatawag na BIBO stability or bounded input, bounded output. So, pag sinabing BIBO stable ka, pag yung bounded yung input mo, bounded din yung output mo. So, ibig sabihin mathematically, yung impulse response should be absolutely integrable. Or mathematically ito. So, kaya natin inaral yung impulse step at impulse unit impulse sa discrete at continuous kasi ginagamit natin to para malaman yung property ng isang system. Isa yan sa mga application niya. So, pag sinabing absolutely integrable, pag kinuha niyo yung integration nito, hindi infinite yung makukuha niyo sagot. Or magko-converge yung integration. Sa discrete time naman, since bawal mag-integrate sa discrete time, absolutely summable naman. So, ganun lang din, impulse response naman in discrete time, may makukuha kayong sum na hindi infinite, which is yun yung sinasabi ng equation na to. So, an example ng stable system, kunwari may spring kayo, then hinila nyo yung spring, bounded yung output ng spring na to kasi meron akong in-input na bounded yung paghila ko, may certain range yun, may certain range lang din yung output. Kung yun yung titingnan yung input-output. Or iba, ito yung makikita nyo. So, example ng stable tsaka unstable system. So, invertible, pag sinabing invertible yung system, nagpo-produce siya ng distinct output kapag meron kayong distinct input signals. So, mas maganda, may example tayo. So, ito yung system 1 natin. Then, meron tayong assume na inverted version niya. Kapag pinag-cascade natin to, ang makuha nyo sa output is yung output niya pala is x1. So, mali ito, x1. Ibig sabihin, parang walang nangyari. So, nakuha nyo lang uli sa output yung in-input nyo.
So anong kahalagahan nito, maintindihan nyo sa pag gumawa tayong signal processing. Gusto nating inverse or ibalik sa dati yung ginawa nating process. The example is integrator. Isa tong invertible system ba or hindi? Isa siyang invertible system kasi ang inverse ng integration is differentiation or differentiator. Pero ang differentiator ba, kung isipin nyo na lang, kung isa siyang invertible system. Or pag in-invert mo ba ito, makukuha mo ba talaga yung integration form niya. Then next time, continue natin yung mga useful properties. So again, conclude ko na lang next time to, which is linearity and shift invariance. So isave ko yung pinaka-importante yung property sa huli. At introduce ko na kayo sa LTI system, which is dun tayo magpo-focus sa course na to. So any questions?